State of the Nation. Wala pang napipiling bagong Santo Papa kasunod ng 3 round ng botohan sa Papal Conclave. May report si Connie Sison. Parehong itim na usok na lumabas mula sa chimney ng Sistine Chapel sa Vatican City bandang alas 3 ng madaling araw. At kaninang 5:50 ng hapon, oras sa Pilipinas. Ibig sabihin, kasunod ng 3 botohan, wala pang kardinal na nakakuha ng 2/3 ng boto o 89 votes ng 133 cardinal electors para maging susunod na Santo Papa. Are you disappointed that it's black? I mean, we were expecting it. You're still coming back? Yes. Okay. It's for it's a once in a lifetime. Kahit di tiyak kung kailan mapipili ang bagong Santo Papa, sabik at matiyagang nagabang sa St. Peter's Square ang mga deboto para sa puting usok. Matagal po nag-aantay. Pero magtitiis pa din. Excited pa sa magiging results. Masaya dahil nandito kami para suportahan si Cardinal Tagle. 4 na beses sa isang araw boboto ang mga kardinal. Ngayong araw, mayroon pang 2 round ng botohan. Inaasahang mamayang 11:30 ng gabi ang ikatlong round. Kung wala pa ring mapili, ay wala munang ilalabas na anumang usok. Bandang 1:00 naman ng madaling araw, ang ika-4 na botohan kung saan tiyak na maglalabas uli ng usok ang Sistine Chapel. Connie Sison nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dinismiss ng COMELEC ang petisyon para ma-disqualify sa senatorial candidate, Camille Villar. Sa inilabas na dokumento ng COMELEC Committee on Contrabigay, hindi nila nakitang sapat ang mga ebidensya para ituloy ang pagsasampa ng reklamo. Sapat daw ang paliwanag ni Villar kaugnay sa umano'y vote buying. Inisyuhan ng show cause order si Villar kaugnay sa video ng pagdalo niya sa isang aktibidad sa Imus, Cavite, kung saan may ipinamigay ng mga premyo sa raffle. Paliwanag ni Villar na guest lang siya sa promotional event na naganap bago ang campaign period. Disqualify naman ng COMELEC 2nd Division si Attorney Christian Sia bilang kandidato sa pagkakongresista sa Pasig City. Kaugnay yan ng kanyang komento kaugnay sa single parents na para sa COMELEC ay labag sa kanilang resolusyon laban sa diskriminasyon. Pwede pang mag-motion for reconsideration si Sia sa COMELEC on-bank. Pero kung manalo man sa eleksyon, pinapasuspend ng 2nd Division ang proklamasyon niya hanggang walang final resolution sa kaso. Hininga namin ng pahayag si Sia pero wala pa siyang tugon. Sa Social Weather Station survey na kinumisyon ng Strat-Base Group, 12 pangalan ang nasa listahan ng mga posibleng mananong senador sa eleksyon 2025. Ito ay sina Congressman Erwin Tulfo, Senator Bongo, dating Senate President Tito Soto, Senator Lito Lapid, broadcaster na si Ben Tulfo, dating Senador Ping Lacson, Makati Mayor Abby Binay, Senator Bato de la Rosa, Congresswoman Camille Villar, Senator Pia Cayetano, Senator Bong Revilla at Senator Amy Marcos. Isinagawa ang nationwide survey noong May 2 hanggang 6, 2025 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,800 na registered voters edad 18 pataas. Tinanong sila kung sino ang kanilang iboboto sa pagkasenador kung gagawin ng eleksyon noong panahon ng survey. Mayroon itong plus-minus 2.31% na error margin. JP Soriano nagbabalita para sa GMA Integrated News. May 2 araw na lang para mangampanya ang mga kandidato, kaya tuloy ang kanilang paglatag ng plataforma. May report si Mark Salazar. Batas para sa transportasyon ang ipinangako ni Congressman Bonifacio Bosita sa Laguna. Sa Caloocan, nakipagdialogo sa ilang residente si Teddy Casino. Dekalidad na serbisyong panlipunan ang isinulong ni Congresswoman Franz Castro. Andun din si Mimi Doringo na nangampanya sa mga taga-Antipolo. Batas para mapangalagaan ang likas na yaman ng bansa ang nais ni David De Angelo. Pagkakaroon ng Department of Disabilities ang iminumungkahi ni Attorney Angelo de Alban. Sa Muntinlupa, nag-ikot si Senador Bato de la Rosa.
Programa para sa mga kabataan ang isa sa tututukan ni Senador Bongo. Eviction moratorium during disasters ang isusulong ni Senador Lito Lapid. Pagpapanatili ng diwang makabansa ang panawagan ni Senador Francis Tolentino. Libreng maintenance medicine ang itinulak ni Mayor Abby Binay sa Cavite. Sa Quezon nangampanya si Congressman Rodante Marcoleta. Aumento sa sahod ang itinulak ni Liza Masa sa Quezon City. Pagpapababa sa presyo ng pagkain ang isa sa advokasya ni Kiko Pangilinan. Paglaban sa korupsyon ang iginiit ni Ariel Quirobin sa Nueva Ecija. Pag-alis ng VAT sa kuryente at gasolina ang nais isa batas ni Benhur Abalos. Paiigtingin ni Bam Aquino ang serbisyong hatid ng Microfinance NGOs Act. Pagtutulungan ng mga LGU at national government ang tinalakay ni Senator Pia Cayetano. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Naghahanda na rin ng ilang mall na magsisilbing polling precinct sa Lunes. Silipin yan sa report ni Von Aquino. Nakahanda na ang pasilidad ng isang mall sa Maynila na gagamitin para sa eleksyon sa Lunes. Isa ito sa 42 mall na kasama sa mall voting program sa bansa, katuwang ang COMELEC. Layo nito na mabigyan ng maginhawa, maayos, mas madali at mas magandang karanasan sa pagboto ang mga botante, lalo na mga PWD, senior citizen at mga buntis. 697 registered voters ang naka-assign dito mula sa Barangay 659 Manila na malapit lang sa mall. Mula doon sa holding area, dito naman sa mall voting area dadalhin yung mga botante. Dito sa loob, may voters assistance desk at pagdating dito sa area na to, narito rin yung express lane para sa mga PWD, pregnant women at yung mga senior citizen. At pagdating naman po rito, ito na po yung mismong voting area. May media and poll watchers area rin. Ang makakaboto po dito ay yung mga residente, registered voters na nasa paligid ng mall. Nagkaroon muna ng consultation sa kanila. Bukas din ito mula 5 a.m. para sa mga vulnerable sectors at 7 a.m. para sa iba pang assigned registered voters. Wala pong pinagkaiba, may dala pa rin po tayong mga makina sa mga mall. Kung halimbawa po ilang presinto yan, nangangulugan, yan din po ang bilang ng mga makina na pinapadala po natin sa mga presinto pong yan. Some of the automated machines were already brought to the malls. And of course, that's something that they have been stored and secured properly. Ayon pa sa COMELEC, libreng ipinahiram ng mall owners at operators ang kanilang pasilidad, mga tauhan at kagamitan. Yan naman po ay ilan lamang sa mga pagbabago na sinasagawa natin. Ang lagi po talagang pinaka-sentro ng lahat ay yung tinatawag na higher voting experience. Yung walang tensyon, walang violence at walang fear sa kanila pong pagboto. Maaaring bisitahin ang mga opisyal na social media accounts at websites ng COMELEC para sa kumpletong listahan ng mga participating malls at assigned barangays at precincts. Von Aquino, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay ang isang batang babae sa Cadiz City, Negros Occidental matapos makuryente sa pagcha-charge ng cellphone. Ayon sa ama ng biktima, nakita niya ang kanyang 6 na taong gulang na anak na isinasaksak ang hawak na charger sa isang outlet. Aksidente raw na hawakan ng bata ang metal part. Naisugod pa sa ospital ang biktima pero binawian ng buhay kalaunan. Kahit tag-init ngayon, ilang lugar sa Mindanao ang binaha. Sa Dagupan City naman, umulan ng yelo. May report si Joseph Moro. Matapang na tinawid ng ilang residente ang rumaragasang sapa sa South Cotabato. Ang isang lalaki kinailangan ng itali ang lubid sa kanyang katawan habang iba na galing sa pamamalengke hinintay na lamang na humupa ang tubig. Halos na ngayon na ang mga gamit na ito dahil sa lakas ng agos ng baha sa bagong bayan ng Sultan Kudarat. Ay, grabe. Dahil sa walang tigil na ulan hanggang baywang na ang taas ng baha sa ilang lugar. Pati mga alagang mga hayop gaya ng baboy inabot na ng tubig. Ating gabi naman, stranded ang ilang motorista sa Davao del Sur dahil sa baha. Stranded lang sa Taneron. Nakatawid sila nang humupa ang baha matapos ang 2 oras.
Ulan na may kasamang yelo ang bumuhos sa Dagupan City. Sinlaki ng butil ng mais sa mga bumagsak na hailstones. Tumagal ng higit 5 minuto ang hailstorms. Kasi malapit na tayo ng transition. Normal po yan. Lalo-lalo pag may malinsangan ng panahon natin, normal yan. Bukas, asahang bubuti na ang panahon sa Palawan, Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Ayon sa Pag-asa, nalusaw na kasi ang binabantayan nilang low pressure area sa Sulu Sea. Easterlies naman ang magdadala ng maulap na panahon sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, asahan ng ulan bukas lalo sa malaking bahagi ng Luzon. May tsansa rin ng ulan sa Metro Manila sa hapon pero posibleng mabawasan yan sa gabi. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dennis Trillo, grateful sa back-to-back blessings bago ang kanyang birthday. Bukod sa bagong endorsement, ipapalabas na next month ang GMA Prime series nila ng asawang si Jenilyn Mercado na Sanggang Dikit for Real. Showing soon na rin ang movie nilang Everything About My Wife sa Hong Kong, Macau at UAE. Birthday wish ko ay sana laging maging masaya yung pamilya. Yun lang yung hiling ko. Yun siguro. Yun the best para sa akin. Smile trend version ni Michael V. Nangangamoy bagong parody. Kobe Paras lumipat sa bagong kondo. Sa Instagram post ng basketball player, kita ang ilang gamit na hindi pa naka-unpack at ang masinsing paglilinis sa isang tila condo unit. Nitong Abril, kinumpirma ng ina ni Kobe na si Jackie Forster ang hiwalayan ni na Kobe at Kaylin Alcantara at ang pag-alis ng anak niya sa bahay ng Sparkle Star. Lars Santiago nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ilang netizens at Sparkle Stars ang kumasa sa meme na galing sa contestant ng Kaloka-like segment ng It's Showtime. Alamin at pusuan sa report ni Oscar Oida. What happened nga ba? At sa bawat scroll, tila may Twilight Saga. Hindi new moon ha, kundi new meme. I know, vampire rights. Pangil sa pangil ang labanan ng mga kumasa sa trend. Napanga-panga naman ang tawang hatid sa netizens. Vampire will fade to me. Pati mga Sparkle artists, naki-vampire, right? I know, vampire rights. Mula yan sa werewolf pack na performer. Si Christopher Diwata, ang Taylor Lautner sa Kaloka-like segment ng It's Showtime noong 2013. What happened, Bella? Why you crying again? I know, vampire rights. Talaga nagulat na lang po ako nung may nagtagpo sa akin na viral na po yung What happened, Bella. Okay lang po naman, karala ko po yun ang bumagdamag. Kahit pumaigsi lang. At kahit mahigit 1 dekada na ang nakalipas, di pa rin bigong magbigay saya ni Christopher bilang Jacob. Masaya raw siya na trending ito at proud sa kanyang naging stint. Na naulit pa nga bilang contestant naman ng GTV show na dapat alam mo noong 2023. What happened, Bella? Why are you crying again? Pero hindi lang si Bella ang ayaw niyang umiyak. Ginawa ko po kung ano po yung best ko para pumatuwa po yung mga tao. At maraming pong salamat sa mga sumusuporta po sa akin. From now on, she is mine. Oscar Oida nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patuloy na inaantabayanan ng mga Katoliko mula sa iba't ibang panig ng mundo ang pagpili ng bagong Santo Papa. Ilang sandali mula ngayon ay posibleng muling maglabas ng usok sa Sistine Chapel. Puting usok kung meron na
Itim naman kung wala pa rin. At yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.